Saan pa po pwedeng lumapit ng financial assistance bukod sa DSWD? Paano ang proseso at ano ang mga requirements? Kasama na rin dito ang mga PWD at solo parents at bibigyan ko din kayo ng practical tip. Ano-ano ba ang mga assistance na pwede mong ilapit sa DSWD? Una-una, financial, medical, educational, burial at transportation assistance. So depende yan kung anong programa ng DSWD ang ina-applyan mo. Pero ito na ang karaniwang mga requirements na hinihingi sa DSWD. Karaniwang requirements, unang-una ay valid ID. So isa lang ditong kailangan nyo, barangay ID, voter certificate, PhilSys o kaya ay school ID kung kayo ay isang estudyante. Barangay certificate o kaya certificate of indigency, kasama rin yan at yung application na binibigay ng DSWD. So, ang proof of need, depende yan sa tulong. So, kung kailangan medical assistance, ang kailangan ay medical certificate, medical abstract, reseta, at hospital bill. Kung burial assistance naman ang kailangan, death certificate, funeral, contract, at bill. Kung educational assistance naman, school ID, certificate of enrollment. Ang AICS naman o Assistance to Individual in Crisis Situation, yan naman ang programa ng DSWD na nagbibigay ng assistance at yan din ang madalas na pinupuntahan para sa mga nabanggit na assistance. So, magko-concentrate tayo ngayon sa financial assistance o cash assistance ng DSWD. Para sa mga biglaang krisis katulad ng nawalan ng trabaho, nasunugan, na aksidente o biktima ng krimen at medical at iba pa. So, paano tayo mag-apply na financial assistance o cash assistance? Una, ihanda ang mga requirements. Karaniwan hinahanap o yung nabanggit natin kanina na isa lang doon, valid ID, barangay certificate o kaya certificate of indigency. So, proof ng crisis, depende yan sa sitwasyon. Medical certificate, hospital bill kung health-related ang problema. So, police report, blatter kung aksidente, krimen o nasunugan. Termination letter naman at affidavit of unemployment kung kayo ay nawala ng trabaho o natanggal sa trabaho. Susunod, pumunta sa DSWD office. So, ang mga options natin, pwede sa DSWD field office sa inyong mga region. Nationwide po yan, kahit saan meron po niya. DSWD satellite office naman sa buong Metro Manila, kasama po ang Cabanaba. At take note, maaga kayong pumila dahil mayroon pong cut-off kadalasan. Susunod ay magpa-interview o assessment. Kakausapin ka ng social worker, tatanungin ka tungkol sa kita ng inyong pamilya, sitwasyon ng krisis, ilang beses ka na nakatanggap ng tulong mula sa DSWD. So, release ng cash assistance depende sa office. So, same day, pwede pong ma-release yan, ano? Pwede po yung cash voucher sa cheque o kaya true remittance, pwede sa GCash o sa Palawan. At note lang po, ang processing time ay po pwedeng same day hanggang ilang araw. Okay, alam na natin ang mga proseso ng financial assistance ng DSWD. So tatalakayin naman natin ngayon ang iba pang mga ahensya na po pwede mo pang lapitan. Una-una ang PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office para sa medical assistance, dialysis, pwede po yan, chemo, operation at gamot. Kailangan ng medical abstract at hospital bill. Ang DOH, pwede rin lapitan, Department of Health, para naman sa medical assistance, access sa public hospital sa malasakit centers. At take note, usually dumadaan sa malasakit center kapag mga government hospitals. Lahat po ng DOH hospitals ay mayroong malasakit center. Ang NCDA at PDAO, ito ay ang National Council on Disability Affairs o kaya ay Person with Disability Affairs para naman sa PWD assistance, assistive devices take note, cash aid pero limited po yan o depende po yan sa LGU. So kailangan ng PWID para dito. So, ang mga assistive devices na kailangan o pwede natin hingin, pwede tayong humingi ng wheelchair, regular o electric, pwede po yan. Mga walker, canes, crutches, yung mga saklay. Hearing and vision aid, kasama rin po yan, at saka eyeglasses. Sa CHED naman o kaya sa TESDA, kung kailangan nyo ng educational assistance, scholarship, training allowance,
May video na rin po tayo niyan ng scholarship program ng CHED at paano tayo mag-enroll sa TESDA. Libre po yan, kaya samantalahin nyo na po. At DA naman, Department of Agriculture. Ito, take note para sa ating mga farmers at mga fisher folk. Cash aid, input insurance ay pwede po tayong lumapit sa Department of Agriculture. Sa barangay, mayor, congressman, kung kailangan po natin ng cash assistance at medical assistance. Kadalasan mayroon po silang mga assistance desk para sa mga nangangailangan. Pwede po kayong lumapit doon. So, ang practical tip po natin, ang pinakamaganda, sa kayo unang pupunta, punta muna kayo sa ibang barangay, papuntang LGU, papuntang DSWD, and then saka kayo pumunta sa PCSO o DOH at iba pang lugar na nabanggit natin na ahensya para hindi pa ulit-ulit ang mga requirements. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.